Tinamaan naman ng ligaw na bala ng airsoft gun ang isang pasahero ng jeepney sa Binangonan, Rizal. At dahil hindi lang umano siyang nabiktima ng parehong insidente, may panawagan na sa munisipyo na kumpiskahin ang air gun. Nakatutok si Joseph Moro. Nakabaon pa rin ng bala sa likod ni Claudette Jacobo malapit sa kanyang gulugod. Kita sa t-shirt na ito na suot niya nitong Biyernes kung saan tumagos ang bala. Kwento niya, sakay siya ng jeepney noon at papasok sa trabaho nang biglang may naramdaman siya sa kanyang likod habang nasa Binangonan, Rizal. Akala ko po nung una may bumato lang sa akin. Hindi ko po siya pinapansin nung una. Pero bigla po siyang namanhid. Kaya kinuha ko po yung bimpo ko sa bag. Pinunas ko po. Tapos nagulat po ko may dugo. So ang sunod na akala ko po, nasaksak po ako ng ice pick. Kasi sabi po nung katabi ko, butas po yung damit ko. And pabilog po. Dinala siya ng jeepney driver sa police outpost at isinugod siya sa ospital. Sa x-ray lumabas kung ano ang totoong nangyari kay Claudette. Hindi po ako nabato or nasaksak kundi nabaril. Pasalamat na lang din po talaga ako dahil sa likod lang po siya tumama, hindi po sa batok or sa ulo po. Dahil sabi din po sa akin nung police, kung tumama yun sa ulo ko or sa batok ko, baka wala na po ako ngayon. Dito sa bahaging ito ng Tagpos National Road sa Binangonan, Rizal nangyari yung insidente. Umaga, papasok pa lamang sa trabaho si Claudette kaya maraming pa siguro mga sasakyan at tao. Pero palaisipan pa rin sa kanya hanggang ngayon kung saan nanggaling at sino ang namaril nung umagang yon. 3 araw na nakabaon ng bala sa likod ni Claudette pero ligtas naman na siya bagaman nakakaramdam ng sakit. Sabi po nung tumingin po sa akin na surgeon, aantayin daw po siyang umangat, then tsaka lang po siya ooperahin or tatanggalin po. Ang hirap po kumilos dahil lalo po ngayon malamig, kumikirot po siya. Ang sabi po sa akin, basta daw po naturukan ako ng anti-tetano and tuloy-tuloy daw po yung antibiotics ko. Wala naman daw pong masamang mangyayari. Sa isang text message ayon sa Binangonan Municipal Police Station, bala ng airsoft gun o pellet daw ang tumama kay Claudette. Iniimbestigahan pa rin kung sino ang posibleng suspect. Pagpunto ngayon ni Claudette, hindi lamang siya ang nakaranas nito dahil may ibang nag-comment sa post niya na nakaranas din ng ganito. May isang 17 naman tinamaan nitong Marso lamang sa Angono, Rizal. May isang nagpost tungkol sa kapatid niyang tinamaan noong nakaraang salubong sa bagong taon na hindi pa umaangat ang bala ng airsoft. Dahil sa Binangonan din nangyari na nawagan sila sa munisipyo na mangumpiska ng airgun. Baka may mga nantitrip. Ang pakiusap ko po na sana mabigyan po ng hustisya yung nangyari po sa akin. Hinihingan pa namin ng pahayag ang munisipyo ng Binangonan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.